besh! Welcome to Blizzard's Adventure. Samahan niyo po ulit ako sa aking adventure dito sa Marinduque. In my previous video, pumunta po kami ng beach sa Putoy White Beach Resort. And now, samahan niyo po kami sa pagpunta namin sa Pulang Lupa. So, mula po doon sa bahay ni Zian, kaya po kami ng tricycle papunta doon sa may kanto. Hindi naman siya ganun kalayuan, mga 30 minutes walk lang. Pero syempre, we save our energy para sa hiking na to. At eto na nga, simula na ng aming paglalakbay. Paglalakad pala. Parang ilang minuto pala ang paglalakad namin. Feeling ko napapagod na ako, char. Pero di nga, pag hindi ka kasi sanay sa paglalakad, lalo na yung dinadaanan mo is paakyat, hihingalin ka talaga agad. Although, yung daan naman is flat, pero paakyat siya. Kaya, start na ang hingal ko dyan, mga beshi. Tapos, trick na trick pa ang araw dyan dahil alas 2 ng hapon kami yata nagsimulang umakyat. Buti na lang yung dinadaanan namin is maraming punong kahoy kaya may lilim, kaya hindi siya ganun kainit at may hangin na din. Kaya medyo okay lang, carry pa siya. So ayan na nga, wala nang atrasan yan. Yung baon nga pala namin isang water jug na tubig, tapos kutkutin, tapos alamang. Guess what? Kung para saan ang alamang. So, mamaya malalaman nyo kung para saan yung alamang. Pero as of now, tuloy muna natin yung ating paglalakad. Puro yung paglalakad namin, inabot ng mga 3 oras dahil ang bagal naming maglakad. Tapos ang init pa kasi. Tapos paakyat pa yung daan, kaya hinihingal ka na. Kaya mabagal pati na ang lakad namin. Pero dahil na-curious ako kung ano meron dun sa Pulang Lupa, kaya sige, go lang ng go, lakad lang ng lakad. Pero pasalamat pa rin talaga ako dahil may lilim. Kung wala, nakatsuske. Ano kaya? Anyways, habang naglalakad kami, patugtog muna tayo ng music para naman hindi boring. Tapos, update ko ulit kayo mamaya ha, sa aming paglalakad. Laki ko. Wala. Ay, natari. At eto na nga ang dahilan kung bakit kami nagbaon ng alamang. Ayan, kita mo, binabato pa. Oh, hindi talaga paawat ng mga to. Pero anyway, na-notice ko lang guys ha. Halos lahat yata ng mga bahay dito sa Marinduque is meron silang puno ng mangga. Kahit nga sa kanila ni Ria, meron din silang puno ng mangga. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi na lang kami nagdala ng mangga namin? At nagpapakahirap pa kami ditong magbato ng mga mangga.
Well, isa lang po ang masasagot ko dyan. Dahil mga tamad kami magbitbit. At isa pa, no, dagdag pasanin pa namin yan sa aming paglalakad. And speaking sa aming paglalakad, dyan po ay nakalahati na po namin yung aming destinasyon. Pero may kalahati pa po kaming lalakarin. Pero okay lang yan. Tuloy lang muna natin ang pangunguha namin ng mangga. Para mamaya may kakainin kami. In fairness, marami din silang nabato ng mga mangga dyan. At dito nga, medyo malapit na kami sa aming destinasyon. Nasa tuktok na kami niyan ng bundok. Kita niyo naman, gumaganda na ang tanawin, oh. 'Di ba? At kita niyo naman ng ibang tao dyan, oh, nakalabas na yung tiyan. Pero sobrang pagod ko na talaga dyan, mga besh. As in, parang ayoko nang ihakbang yung mga paa ko. At eto na nga ang sinasabi ko, habang papalapit kami sa aming destinasyon, paganda naman ng paganda ang tanawin. Ayan, kita mo na yung dagat. Ang ganda talaga dyan. Motivation na nila dyan sa akin para lang maglakad. Isang liko na lang. Isang liko. Ayan, isang liko. Pero parang ang dami na yatang liko. Ang nalikuan ko, wala pa rin. Pero wala talaga akong masabi. Nakakamangha talaga ang tanawin dyan. As in, magandang maganda. At eto na nga, sa panghuling liko namin, dumating din kami. Ayan na, ayan yung mga dinaanan namin. Nasa tuktok na kami ng bundok niyan. At ayan na nga, dumating na din kami sa wakas. Konting lakad na lang at masasabi ko na talaga na dumating na kami. As in, pagod na pagod ako dyan. Grabe mga besh. Kanina nga napaisip na ako, bakit nga ba ako Nandito na, umakyat, at last. Samantalang nandun ako sa bahay, paupo-upo lang ako. Ayoko nang bumalik. Pero eto ako, naglalakad. Sana hayahay lang ako dun sa bahay, paupo-upo lang at pa-cellphone lang. Pero eto, Yan guys, nakarating na kami. at eto, nandito na nga kami at last. Eto na. Di pababa na naman ulit. Pababa ng hagdan. Pero in fairness, maganda na dyan. Pasimula na ng magandang tanawin. So, okay. To give a little bit of a context dito sa place na ito, ito ay tinatawag na Battle of Pulang Lupa or Labanan sa Pulang Lupa during the Philippine and American War. Noong September 13, 1900, napanalunan ng mga Pilipino ang labanang ito. Kaya during that month, sinaselebrate nila ang anniversary doon sa battle site. Kaya maraming tao ang pumupunta dito kapag anniversaryo na. Ika nga ang lugar na to ay makasaysayan na. Isa sa mga kasaysayan ng Pilipinas. Pero hinihingal na talaga ako dito. As in, grabe. Pero who can stop me now? Nandito na ako. Kaya i-explore na. Tara, samahan nyo ako. So, dito nga pababa pa lang kami, pero makikita mo talaga yung place na sobrang linis. As in, well-maintained talaga siya. Yung mga damo, as in, nakita mo talaga na napuputol parate, kaya hindi siya humahaba. Masarap sa mata na nakikita mo puro green lang. Tapos yung hangin mahalimuyak dahil syempre walang pollution. At ayan, nandito na. Malapit na kami dun sa ano talaga niya. Tapos naisip ko, parang ang sarap dito mag-camping. In fairness. Ayun, tignan nyo naman. So, kita mo yung isla na yan. Yan na yung Maniwaya. Yan yung isang island din na may rock formation siya. Maganda siya kapag low tide dahil may sandbar dyan. Marami ding turista ang pumupunta dyan. Kaso nga lang, nitong time na pumunta ako is
high tide siya, kaya hindi rin makikita namin. Hindi rin kami makakapunta, kaya wala. Ang ganda. Hindi namin Alam napuntahan kung bakit yun. may anim dito. Sayang nga lang. Anyway, who knows? Next time, baka mapuntahan na namin yon, diba? Oh, bawat Anyway, bawat so buwan this is ay the place. O, diba? Ang ganda niya. May kita mo yung kabilang dulo ng mundo, Char. Diba? Ang ganda. Pero by this time, ano na siya, umaambon na. Pero okay pa rin. Carry pa rin. Ayan na ang proof. O, kayo na lang bahalang magbasa ha. Hindi ako marunong eh. Char. Binasa nyo ba? Anong nakasulat? So, ayan ang kaganapan noong naglabanan sila. O, ayan na din ang lugar. O, diba? Pwedeng mag-camping. Ang gandang pagkampihan, for sure. So, anyway, since we are here, mag-picture-picture na rin kami. Kaya, here we go! At uwian time na kami dito dahil mahaba-haba pa ang lakaran namin pabalik. At ayan, parang hindi pa yata kami padadaanin ng baka. Natakot sila. Kami pala. Baka bigla na lang kaming habulin dyan. Kaya binato ni bakla. Long baklang yun. So, anyway, continue sa paglalakad natin. Kaya, ayan, napagod ang lola nyo. Nagpaana dahil mahirap bumaba. Slide ka sa tsinelas mo. Ang masakit lang dyan is yung maliliit na bato. Mabuti na lang at may dumaan na tricycle driver. Naawa sa amin kaya pinasakay kami. Kaya na-save kami sa aming paglalakad. So, hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood nyo. Bye! At ako ay magtitinda muna. Sa malamig kayo dyan!